Marie anak, uuwi tayo sa probinsya ngayong linggo. Maghahanda si lola mo para sa kanyang kaarawan. 25 taon na mula nang huli akong nakauwi. Sabi ni mama habang nag-iimpake ng mga gamit namin. Hindi ko pa kailanman nakikita si Lola Letty, ang ina ni mama. Sa tuwing tatanungin ko siya tungkol dito, palaging iwas ang sagot niya. Parang may tinatago. Pero ngayong gabi, sa wakas ay makikilala ko siya. Habang nasa biyahe, napansin kong pumasok kami sa isang makitid at madilim na daan. Ang paligid ay puro naglalakihang punong kahoy na tila may mga matang nakamasid. Bigla akong nakaramdam ng bigat sa dibdib. Parang may bumubulong sa tenga ko. Pero wala namang tao sa paligid. Mari, okay ka lang? Tanong ni mama. Tumango ako. Pero hindi ko masabi sa kanya na simula nang pumasok kami sa masukal na daan, may nararamdaman akong malamig na hangin na bumabalot sa katawan ko na parang may nakatingin sa akin mula sa dilim. Pagdating namin sa bahay ni Lola, agad akong kinilabutan. Hindi ito mukhang ordinaryong bahay sa probinsya. Sobrang luma nito. Halos parang isang abandonadong ancestral house. Ang mga bintana ay may lumang kortinang tila hindi na nalalabhan sa tagal ng panahon. Ang pintuan ay kahoy na may nakakaukit na kakaibang simbolo, parang sinaunang sulat o orasyon. Pagpasok namin, sinalubong kami ni Lola Letty. Matangkad siya, maputla ang mukha at napakapayat na para bang hindi na siya kumakain. Niyakap niya si mama pero nang lumapit siya sa akin, hindi ko alam kung bakit nanginginig ang laman ko. Ikaw pala si Marie, aniya. Malamig ang tinig. Ang laki mo na. Narinig ko ang pabulong niyang salita, pero may kakaiba sa paraan ng pagsasabi niya nito. Parang may bahid na lungkot o takot. Habang nasa loob ng bahay, napansin kong may mga lumang larawan sa dingding, mga litrato ng mga hindi pamilyar na tao. Pero may isa ron nagpakilabot sa akin. Isang batang babae na kamukhang kamukha ko. Lola, sino to? Tanong ko. Napatingin si Lola Letty sa larawan at saglit siyang natigilan bago gumiti. Isang matagal ng kamag-anak, mahal kong apo. Dumating ang gabi ng handaan. Napansin kong kakaiba ang mga bisita. Hindi sila masyadong nagsasalita at halos hindi rin sila kumakain. Ang ilan sa kanila ay nakatitig lang sa akin. Bigla akong kinilabutan. Sino sila? Bakit sila nakatingin sa akin? Habang nasa gitna ng salo-salo, nakarinig ako ng may hinang bulungan mula sa kusina. Nang sumilip ako, nakita ko si Lola Letty at ang ilang matandang babae na nakapalibot sa isang bilog na mesa. May hawak silang kandila at may inaawit silang hindi ko maintindihan. Pagtingin ko sa lamesa, may isang malaking mangkok ng sopas. Pero nang lumapit ako, nakita kong hindi ito ordinaryong sopas. May mga daliri ng tao na nakalutang sa loob. Napasigaw ako. Nilingaw ako ni Lola Letty at ang dating maapong niyang mukha ay nagbago. Ang mga mata niya ay lumalim. Ang balat niya ay kumulubot ng husto at ang bibig niya ay bumuka ng hindi normal, parang isang malalim na hukay. Tapos na ang paghihintay, Marie. Sabi niya sa malamig at sabay-sabay na tinig ng lahat ng matatanda sa paligid. Ikaw ang sakripisyo ngayong taon. Napatakbo ako palabas ng bahay. Pero kahit gaano ako bilis, parang hindi ako lumalayo. Ang daan ay parang umiikot pabalik sa bahay ni Lola. Sa bawat sulok ng dilim, may mga matang nagmamasid. Mga mata nang hindi ko alam kung tao pa o hindi. Matulong, sigaw ko. Biglang lumabas si mama. Hinawakan ako sa braso, pero hindi upang tulungan, kundi upang pigilin akong makatakas. Anak, patawanin mo ako. Bulong niya. Doon ko lang napagtanto ang totoo. Alam ni mama ang lahat. Isa siya sa kanila. Biglang bumukas ang lupa sa harapan ko at mula ron ay lumabas ang mga kamay na natutuyot, marurumi at may mahabang kuko. Isang kamay ang hinila ko pababa. Sigaw ako ng sigaw hanggang sa madilim. Nagising ako sa loob ng lumang bahay ni Lola. Tahimik. Wala ang mga bisita. Wala si mama. Tumingin ako sa salamin at napahiyaw ako sa nakita ko. Ako na ang nasa lumang larawan sa dingding. Ako na ang sumunod sa kanila. At ngayon naghihintay ako ng susunod na apo na darating sa handaan. Makalipas ang 1 taon, si Clara, ang pinsan ni Marie, ay nakatanggap ng imbitasyon mula kay Lola Letty. Apo, maghanda ka. Ikaw ang susunod na darating sa handaan. Sabi ng sulat na dumating sa bahay nila sa Maynila. Nagulat si Clara. Ni minsan ay hindi pa niya nakikita si Marie mula nang umuwi ito sa probinsya. Naglaho ito ng walang balita.
Ang sabi ng pamilya, pumunta raw sa ibang bansa, pero alam niyang may mali. Dahil sa matinding pag-aalala, nakipag-ugnayan siya sa kanyang kasintahang si Miguel, isang binata na mahilig sa paranormal na pananaliksik. Clara, may nabasa akong lumang alamat tungkol sa bayan ng lola mo. Sinasabing bawat ilang taon, may isang miyembro ng pamilya ang nawawala. Walang bumabalik. Hindi niya ito pinansin noong una, pero nang malaman niya ang mismong ina ni Marie, si Tita Elena, ay nasa ospital at palaging sumisigaw ng, "Huwag kayong pupunta, huwag kayong pupunta." Alam niyang may tinatago ang pamilya niya. Hindi nagpatinag si Clara. Kasama si Miguel at ang kanyang matalik na kaibigang si Bea, pumayahe sila patungong probinsya para tuklasin ang lihim ng handaan. Pagdating nila, walang nagbago sa bahay ni Lola. Ang mga kurtina ay marumi pa rin. Ang pintuan ay may kakaibang ukit at ang paligid ay napakalamig kahit Disyembre pa lang. Sinalubong sila ni Lola Lete. "Clara, apo, ikaw na lang ang hinihintay namin." Aniya habang ang mga mata niya ay nakatitig kay Miguel at Bea. May kakaiba sa tingin ni Lola. Para siyang gutom. Pagpasok nila, napansin nilang walang masyadong tao. Hindi tulad ng ibang handaan na puno ng ingay at saya. Ang paligid ay punong-puno ng katahimikan. Sa gitna ng hapag, may isang upo ang walang nakaupo. "Para kanino yan?" tanong ni Miguel kay Clara. "Hindi ko alam, pero parang hinihintay nila ako." Habang si Clara at Miguel ay iniikot ang bahay, napansin nilang ang mga lumang larawan sa dingding ay gumagalaw, parang may nakatingin sa kanila. Si Bea naman ay napapansin ng mga anino sa paligid, kahit wala namang ibang tao roon. "Clara, may naririnig ka ba?" bulong ni Bea. Dahan-dahang lumapit si Clara sa isang lumang aparador. Nang buksan niya ito, "Umalis kayo rito." Isang putlang-putlang mukha ang lumitaw mula sa loob. Isang babaeng may malalim na mata, dugo ang damit at nakangiting masama. Si Marie. Mabilis silang umatras. Nanginginig ang kanilang mga kamay habang nakikita si Marie na dahan-dahang lumalabas mula sa aparador. Ngunit hindi siya ang pansin ni Clara ng dating kilala niya. Ang balat nito ay natutuklap at ang boses niya ay tila maraming boses sa iisang katawan. "Clara, ang tagal mong dumating. Marie, anong nangyari sa'yo?" Ngumiti ito. "Tandaan mo, walang nakakatakas sa handaan ni Lola." Biglang bumukas ang mga pinto. Pumasok ang mga matatandang nakaitim. Kasama si Lola Leti. Ang kanilang balat ay unti-unting natutuklap at ang kanilang mga mata ay tila uhaw sa laman. "Panahon na upang maipagpatuloy ang tradisyon," sabi ni Lola Leti. Napatras sila. Pero bago pa sila makatakas, nahila ni Miguel sa madilim na bahagi ng silid. Napasigaw si Clara at Bea. Pero bago nila ito mailigtas, lumitaw ang mga kamay mula sa sahig at hinila siya paba. "Clara, tumakbo ka," sigaw ni Miguel bago siya nawala sa dilim. Tumakbo sina Clara at Bea palabas ng bahay, pero parang lumalayo ang pintuan sa kanila. "Hindi kayo makakatakas," bulong ng boses ni Marie sa likuran nila. Ngunit sa isang iglap, may isang matandang babae na lumitaw mula sa anino. Siya si Aling Isabel, ang dating katulong ng pamilya nila. "Sumunod kay sakin," sigaw niya. Sa huling pagkakataon, tumakbo sila palabas at naramdaman ang malamig na hangin na sumusunod sa kanila. Nang malampasan nila ang malaking punong kahoy sa may bakuran, biglang nagbago ang paligid at bumalik sila sa daan patungo sa bayan. Nang makabalik sila sa Maynila, hindi nila mulang narinig ang tungkol kay Lola Lete o sa bahay niya. Pero isang gabi, habang nakaupo si Clara sa kanyang kama, may natanggap siyang sulat. "Apo, malapit na uli ang handaan. Ikaw na lang ang hinihintay namin." Kasabay nito, nakita niya ang refleksyon niya sa salamin at sa likod niya, si Marie na nakangiti. Makalipas ang ilang buwan mula nang makatakas si Clara at Bea, isang binata ang nagbalik sa lumang bayan. Si Buboy, ang dating kasintahan ni Marie. Matagal na siyang nagtatanong sa pamilya nito, pero walang magsabigay ng sagot. Ang sabing ng iba, nasa ibang bansa si Marie, pero wala siyang mahanap na ebidensya. Ang mas kinatatakutan niya, wala itong kahit anong update sa social media. Parang nabura ang lahat ng bakas nito. Isang gabi nakatanggap siya ng mensahe mula sa hindi kilalang numero. Kung gustong malaman ang nangyari kay Marie, bumalik ka sa bahay ni Lola Lete. Alam niya ang lahat. Hindi siya nagdalawang isip. Kasama ang kaibigan niyang si Jomar, isang mekaniko, at si Clara. Bumiyahe sila patungong probinsya upang tuklasin ang katotohanan. Ngunit hindi nila alam, may naghihintay sa kanila. Dumating sila sa lumang bahay bandang 9:00 ng gabi. Tulad ng dati, walang ibang tao sa paligid.
Parang nakalimutan na ng mundo ang bahay ni Lola Leti. Sigurado ka ba rito, Buboy? Tanong ni Jomar. Wala nang atrasan. Sagot niya. Pinindot ni Buboy ang doorbell. Isang matandang babae ang nagbukas ng pinto. Si Lola Leti. Nakatingin ito sa kanila ng matagal bago ngumiti. Apo, ikaw rin pala. Sa kabila ng kanyang kaba, pumasok sila parehong madilim at malalamig ang loob ng bahay. Walang kahit anong ingay, maliban sa lumang orasan na dahan-dahang tumutunog. Sa gitna ng hapag, nandoon ang isang lumang upuan. Parang may nakaupo rito, pero walang tao. Buboy, may nararamdaman akong mali, bulong ni Clara. Ngunit bago sila makalis, sumara ng kusa ang pinto. At sa kanila narinig ang isang malalim na buntong hininga mula sa sulok ng silid. Buboy, matagal kitang hinintay. Unti-unting lumitaw ang isang anino sa madilim na bahagi ng silid. Si Marie. Pero hindi siyang dating Marie na kilala nila. Ang kanyang balat ay namumuti na, parang bangkay, at ang kanyang mga mata ay puno ng puot at lungkot. Bakit mo ako iniwan? Bulong nito. Nanginginig si Buboy. Hindi kita iniwan, Marie. Pinuntahan kita. Hinanap kita. Pero nawala ka. Lumapit si Marie sa kanya, pero nang hawakan niya ito sa braso, isang malamig na pakiramdam ang dumaloy sa katawan niya. Hindi na siya tao. Si Jomar naman ay nanginginig na naglabas ng kutsilyo. Huwag mo siyang saktan, sigaw ni Buboy. Ngunit biglang nagsimulang umuga ang buong bahay. Ang mga anino sa dingding ay gumalaw at lumitaw ang mga multong matagal nang nakakulong rito. Biglang lumitaw si Lola Leti sa likula rin na. Marie, oras mo na. Biglang napasigaw ang dalaga. Ang katawan niya ay hinila papunta kay Lola Leti. Parang hindi nakikita ang person na kumukuha sa kanya. Buboy, tulong. Hindi na nag-isip si Buboy. Hinila niya si Marie palayo kay Lola Leti. Ngunit napahawak siya sa lumang pendant na suot nito at biglang bumalik sa ala-ala niya ang lahat. Ang huling gabi nilang magkasama, ang pagtakas nila mula sa handaan, ang sumpang pumipigil sa kanila. Si Lola Leti, siya ang dahilan ng lahat. Sa isang iglap, napagtanto niyang hindi patay si Marie. Nakatali lang ang kaluluwa niya sa bahay. Kailangan nating sirain ang bahay, sigaw ni Clara. Walang oras, agad nilang sinabuyan ng gasolina ang paligid habang ang mga multo ay lalong naging agresibo. Si Jomar ang unang nagsindi ng posporo. Hindi kayong makakatakas, sigaw ni Lola. Habang nagliliyab ang bahay, tinulungan ni Buboy si Marie palabas. Buboy, mahal kita. Bulong ni Marie habang unti-unting naglalaho. Nandito lang ako. Hindi kita iiwan. Ngunit sa huling saglit, bumitaw si Marie sa kanya. Napuno ng liwanag ang buong paligid at isang malakas na pagsabog ang naganap. Pagmulat ni Buboy, nasa labas na sila. Ang bahay ay abo na lang at si Marie wala na. Makalipas ang ilang linggo, bumalik sa normal ang lahat. Si Buboy at Clara ay naging magkaibigan, kapwa nilang naintindihan ang sakit ng pagkawala. Isang araw habang nakaupo sila sa ilalim ng puno, may lumipad na puting paru-paro at lumabos